Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, inshallah, yung sumunod na bahagi ng Ihyaul Mawat, yung pagbuhay sa mga lupang ilang, yung mga hindi pa nade-develop, liblib, at iba pa. Meron nga itong mga batas at patakaran. Nang sa gayon, syempre, pakikinabangan ito ng husto nang hindi nasasagasaan ang karapatan ni numan. Alhamdulillah. Sumunod na mga usapin dito, wayusalu al-ihya'u bi umurin. Itong paggamit sa mga lupa na bakante o hindi pinapakinabangan ay matutupad lamang sa bisa ng ilang mga bagay na dapat isaalang-alang. Una, ida ahatahu bihaitin maniin mimma jarrat bihi al-ada fagadahyahu. Sino man daw ang naglagay ng bakod, dito ay nabuhay na niya ang lupa na yun, o ibig sabihin magiging kanya yung lupa na yun. Pero dito nga, itong usapin na ito, maaring hindi ito basta-bastang magiging applicable nga. Nga, hindi pwedeng, maaring di ba gubat, may nakita kang gubat, tapos binakuran mo, hindi yun basta-basta magiging sayo. Kasi, yun nga, katulad na nababanggit natin nung nakaraan. Lalo na dito sa Pilipinas, yung batas natin, pagdating sa lupa, kumbaga, detalyado na. So, merong mga lupa na, kumbaga, hindi maaring applicable ito basta-basta. Kasi parang nangyari kasi dito, yung naalala ko pala yung terminolohiya na homesteading. Pupunta ka, makakarating kasi isang lupa na kumbaga hindi pa siya talaga develop. Tapos aangkinin mo yung alinman sa lupa na gusto mo, gaano kalaking lupa na gusto mo. Provided na kaya mo itong bakuran kahit sa ibang bansa, ganun yung ginawa nila. At ganun ang ginawa nang dumating sa Mindanao, yung mga taga Visayas tsaka taga Luzon. Panahon ni Manuel L. Quezon, hanggang sa panahon ni Marcos, ganoon. At yun nga, nagpalala din ng conflict doon. Na maraming mga lupa ng mga Muslim ang nasagasaan, na-encroach nitong mga illegal settler. So yun din, yung mga kalagayan ng mga settler, ganun. Ganito sa kalagayan na ito, Ihyaul Mawat. Pero yun nga, malinaw sa Islam na ang karapatan mo ay nagwawakas kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. So hindi basta-basta ito na may patutupad ni numan. So kailangan mapangalagaan ng karapatan ng marami. Lalong-lalo na dito sa usapin na ito, halimbawa, babakuran mo yung isang lupa sa gubat o sa bundok, aariin mo, angkinin mo. Pero nga sa panahon natin ngayon, meron ng mga tinatawag na protected area. Lalong-lalo na sa kalikasan. Protected area. Na hindi pwedeng aangkinin ng pribadong individual o ng korporasyon o ano pa man. Na magiging pag-aari siya ng iba pa liban pa sa estado. Liban pa sa gobyerno. So hindi pwede. Basta-basta itong bagay na ito. So nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na nung panahon ng mga futuhat, maring walang problema ito eh. Pag walang masyadong komplikasyon, madali itong may isa sa katuparan. Pero ngayon sa panahon natin ngayon, marami tayong sasaalang-alang na. Bukod pa doon sa karapatan ng mga dating may-ari na o dati nang nakikinabang dito, siyempre sasaalang-alang din natin yung batas ng kung saan mang bansa naroroon tayo. So merong hadith, man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Iniulat ito ni na Abu Dawud. Sino man daw ang maglagay ng bakod o pader sa anumang lupa na ilang, walang may-ari, liblib, ito ay nagiging kanya. Ang lupa na ito ay nagiging kanya, nagiging pag-aari niya. Pangalawa,
Idha hafara fi ardil mawat bi'ran fawasala ilal ma'i fakadahyaha. Sino man daw ang maghukay ng balon sa anumang lupa na ilang at nakarating siya sa tubig, ibig sabihin may tubig na lumabas na mula doon sa balon, na ituturing na nabuhay niya ang lupa na yaon. Kumbaga nagiging kanya, pwede na siyang mag-angkin sa lupa na yon. Kasi nga, yun pala yung magandang term. So, sa lahat ng ito, kumbaga magkakaroon ka na ng rights. Yun, rights dun sa lupa. Pero nga, maaring hindi ito basta-basta magiging sa iyo. Lalo na sa panahon ngayon, meron ng titulo, meron ng tax declaration, meron ng real property tax. So, hindi basta-basta na maaangkin ng tao ang anumang lupa. Kahit dito sa konteksto ng Ihyaul Mawat. Kahit pa nasa bansang Muslim kayo. Hindi rin basta-basta. Wa illam yasil ilal ma'i fahuwa al-ahakku min gayrihi. Kung halimbawa, walang tubig na natagpuan doon sa bukal, pareho lang, siya pa rin ang pinakamay karapatan sa lupa na yun, inshallah. Wa kadhalika law hafara fiha nahran. So kahit pa makapaghukay siya dito ng ilog, pero yung ilog, yung nahar na tinutukoy dito, halimbawa, kumbaga, sa halip na naiipon lang yung tubig, so bumukal siya ng mabilis na pagdaloy. So nagkaroon ng sapa, nagkaroon ng daanan ng tubig doon sa kanyang hinukay. Pareho lang, magiging kanyang lupa na yun, o siya ang merong pinakamay karapatan sa lupa na yun, inshallah. At yun nga, kapag may lumabas ng tubig, pangatlo, idha awsala ilal ardil mawat ma'an ajrahu min ainin aw nahrin aw gayri dalik fakadahyaha bidalik. Kapag nagpadaloy daw siya ng tubig sa lupang ilang mula sa balon o bukal o ilog at iba pang katulad nito, ay naituring na nabuhay niya ang lupa na ito. Ibig sabihin, may karapatan na siya na angkinin ang lupa na yon. Kasi nabuhay na niya technically. May tubig na, ibig sabihin, pwede na niyang taniman. Pwede na niyang taniman. Yun nga, kapag tinaniman na niya, pang-apat, idagara sa fiha syajaran. Kapag nagtanim na siya dito ng puno o halaman, o na pa mang pananim, wakanat kabla dalika, la tasluh lil garas. At na kung ang lupa na ito dati ay hindi mainam na pagtaniman, kasi hindi siya patag, halimbawa, tas pinatag, ginawa mo yung lahat para maging kaaya-aya ito na mataniman. Ginawa mo ang lahat. Pinatag mo, inararo mo, at pinadaluyan mo ng tubig, may karapatan ka nang angkinin iyon, inshallah. Kakaroon ka na ng rights. Panakkaha, wagarasaha, fagadahyaha. So ito man daw ay, kumbaga, dating hindi natataniman, pero ginawa niya ng paraan na ito ay mataniman, nilinis, inararo, pinatag, nilagyan ng tubig, pinadaluyan ng tubig. Inituturing na nabuhay niya na ito at may karapatan siyang angkinin ito, inshallah. Wa minal ulama man qala, meron do mga ulama ang nagsasabi, innal ihya'a la taqif inda hadhihi al-umur. Ang mga pagbuhay sa lupa na dahil dito ay maaari man itong angkinin, ay hindi lamang limitado sa mga bagay na ito. Wa yarji'u fihi ila al-urf. Maaring may sasalang-alang din ang urf sa inyong lugar. Yung urf, kung ano yung nakagawian ninyo, o nakaugalian ninyo na mga bagay-bagay. So, halimbawa sa lugar ninyo, paano ba may tuturing na meron ka ng karapatan sa lupa? Kung kabilang sa mga nakaugalian ninyo, nakagawian ninyo doon sa lugar ninyo, na yung lupa na yun dapat sinusukat at rehistrado. Eh di gawin nyo. Gawin nyo, inshallah. At marapat lang na gawin. At nilinaw ito ng mga scholar kasi maaring walang hadith, di ba? Sabihin ng tao, eh, hindi ko kailangan i-rehister yan. Wala namang hadith na i-rehister yung lupa eh. Wala namang hadith na
babayaran yung amilyar ng lupa. Wala namang hadith na ipapasurvey yung lupa. Hindi ganun. So sabi nila, so pwede pagbabatayan yung mga bagay na yun, alhamdulillah. Kasi nga may pilosopo eh. May mamimilosopo. Wamaaddahun nas ihyaun fahuwa ihya. Ano man ang itinuturing ng mga tao na pagbuhay sa lupa na dahil dito ay may karapatan ka ng angkinin ito, ito ay tatanggapin din bilang ihya. Wa ma la yu'addu ihyaun fala yu'tabar. At kung ano man ang hindi tinuturing ng mga tao na ihya, edi hindi siya i-consider. Hindi siya isa sa alang-alang. At pangatlong usapin, badal ahkam al mutaallaqatu bihi. Ilang mga hukom na may kinalaman doon sa ihya. Una, man ahya shay'an min ardil mawat faqad malakahu. Sino man daw ang bumuhay sa anumang lupa na patay, hindi pinapakinabangan o ilang liblib, ito'y nagiging kanya. Liumumil ahadith al mutaqaddima. Mula sa mga nauna ng mga hadith na nabanggit. Kabilang dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maytatan fahiya lahu. Sino man daw ang bumuhay ng lupang patay, ito'y nagiging kanya. Kaya nga syempre, katulad nga palagi natin binabanggit, hindi ito basta-basta. So lalo na ngayon, meron ng mga batas ang iba't ibang mga bansa, meron ng batas ng tao na umiiral tungkol sa mga real property. So hindi ka pwedeng basta-bastang mag-aangkin ng lupa. Tapos meron mga lupa na pinangangalagaan ng gobyerno na hindi pwedeng magiging pag-aari ng pribadong individual. Pareho lang. Hindi mo pwedeng basta-bastang aangkinin ng anumang lupa. Hindi ka pwedeng basta-bastang mag-aangkin. So meron tinatawag naman na harim. Sa mga hukom dito, yung harimul ma'mur. Yung harimul ma'mur na ito na tinutukoy, kumbaga ito yung mga naipundar doon sa lupa na naroroon doon sa lupa na tinatalakay na gustong angkinin o gustong ariin, hindi naman. So yung harimul ma'mur, la yumlaku bil ihya. So di ba merong lupa halimbawa, tapos napabayaan ng ilang panahon. So kung ito ay harimul ma'mur, meron nang naunang nag-develop dito. Tapos maaring pagdating mo, inaakala mo na ito ay kabilang sa mawat. Pero hindi pala. Diba nakita mo yung lupa, tapos akala mo walang may-ari, pero meron palang may-ari. So, mananatili ang pag-aangkin dito doon sa naunang nag-angkin nito. Kaya mahalaga yung record ng mga lupa. Kasi maaaring mangyayari nga, di ba? Angkin ng isang tao kasi akala niya walang may-ari. Kasi napabayaan na ng ilang taon eh. Kasi maaaring yung may-ari na busy lang. Di ba? Namatay yung may-ari, tapos yung mga anak natagalan pa bago nila ma-develop yung lupa. Nauna siya doon sa mga anak. Hindi pwede. Hindi pwede. Lian na malikul ma'mur yastahiku murafaquhu. Ito sa kadahilanan yung may-ari daw ng harimul ma'mur ay pinaka karapat dapat na makinabang sa anumang naipundar niya dito. Kahit ano pa man yung abutan nung tao na susunod na maaaring mag-aangkin dun sa lupa, hindi niya pwede itong basta-bastang aangkinin. Kasi maaaring pwede rin mangyayari, naglaho yung lupa, natabunan, naglandslide. So pareho lang. Yung may-ari ng lupa rin, kung saan bumagsak yung bundok, kanya pa rin yun. Hindi nagiging open uli sa pag-angkin ni Numan. Pangatlo, kasi pwedeng magkakaroon ng mga pagbabago sa lupa, di ba? Magkakaroon ng mga pagbabago sa lupa. Magkakaroon ng baha. Kaya mahalaga yung, kung naalala niyo yung hadith, sinusumpa ni Allah ang nagbabago doon sa mga palatandaan sa lupa. Yung mga palatandaan sa lupa na tinutukoy, sinasabi ng mga scholar, either yung mga karatula, papakilaman mo, di ba?
o papuntang Baguio dito, niliko mo. Pinihit mo doon sa kabilang kalsada. Hindi naliligaw ngayon yung mga tao. Oh. Tapos may karatula. Mag-ingat sa kalsada, matarik. Tinanggal mo yung karatula. O yun, mga tao to nadudulas, nahuhulog, sumisemplang. Tapos kabila doon sa Mayarul Ard, yung mga palatandaan ng hangganan ng lupa. Iba babaguhin mo, iurong mo para lumaki yung lupa mo. Hindi naman malalaman ng tao to Iurong ko to ng 1 metro. Yung lapad ng lupa na yun, 100 metro. Di pag inurong mo yung muhon ng 1 metro, nadagdagan ka ng 100 square meters. Diba? Laki na rin nun. Ang laki na rin nun, sabi mo, hindi man nyo mapapansin to. Kaya napakalaking kasalanan yung nangangamkam ng lupa. Ikuikwintas sa kanila ni Allah ang pitong baitang ng lupa sa araw ng paghuhukom bilang parusa at bilang kahihiyan. Ni Imamil Muslimin ikta'ul ardil mawat liman yuhyiha. So ganun din, so hindi nga ito free for all. Meron pa rin kinalaman dito ang gobyerno ng mga Muslim. So yung imam dito na tinutukoy, yung pinuno ng mga Muslim sa lugar na yun, so meron siyang otoridad na hati-hatiin ang mga lupa sa sinumang bumuhay nito. Sinulat na sa panghadith. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktauhu ardan bihadramaut." Sabi niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nagkaloob daw sa kanya ng lupa doon sa Hadramaut sa Yemen. So hinati-hati ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga lupa at binahagian yung mga sahaba mula sa mga ito. Iniulat ito ni Imam At-Tirmidhi. Gindin, otoridad ng imam ng pinuno ng mga Muslim sa lugar na yun, lalo na yajuzu lil imami an yahmil ashab fi ardil mawat li ibilis sadaqah wa khaylil mujahidin. Sa lupa na ilang na yun, pwede niyang angkinin yung, hindi niya angkinin yung lupa, pero pwede niyang angkinin yung kung ano man ang pwedeng pakinabangan doon sa lupa na yun. Bababakuran niya. Tas ang damo na makukuha doon sa lupa na yun ay ilalaan para sa mga kamelyo ng sadaka o kabayo ng mga mujahidin. Kumbaga, magiging for public use. Yung anumang makukuha dito ng mga dayami at iba pa. Idahtaja ila dali kung kinakailangan nito. Walam yakun fihi dikun o madarratun alal muslimin. At kung wala naman itong idudulot na perwisyo o pinsala sa mga Muslim. So pwede niyang gawin ito. Lalo na wala pa namang may-ari, di ba? Kumbaga, babakuran niya yun para sa kapakanan ng mga Muslim. Walaysa dalika li ahadin sawa imamil muslimin. At ang may karapatan lamang dito ay ang imam ng mga Muslim. Wa huwa masyru'un lil maslahatil amma. Ito'y sinabatas para sa kapakinabangan na pangkalahatan. Kaya din iniulat, la hama illallah illa lillah wa li rasulihi. O hima pala. La hima illa lillahi wa li rasulihi. Sa inyong hadith, wala raw hima. Liban na lamang para kay Allah at para sa kanyang sugo. Yung hima, ito na yung yung al-halalu bayyin wal haramu bayyin, di ba? Wa bainahuma umurun mushtabihat. Na yung yung karugtong nun, di ba? Wahimallahi maharimuhu. Lahat to ng mga hari ay merong hima at ang hima ni Allah yung kanyang mga ipinagbawal. Yung hima, yun yung lupa na pampubliko na bawal mong pasukin. Bawal kang papasok nun. Kasi nandun tumutubo yung mga halaman at iba pang papakinabangan ng mga Muslim. At pag-aari yun ng gobyerno. At para yun kay Allah sa kanyang sugo. Pag-aari yun ng gobyerno. Sinasabi pag-aari ng hari. Pero kung sa Islam, pag-aari yun ng Estado. Pag-aari yun ng mga tao sa pangkalahatan. Na dito yung hima, wa ma'na hima, ang kahulugan ng hima,
ay ja'alahu himan, ay mahduran la yukarrab. Yung hima, ito daw yung anumang lugar na limitado at hindi maaring lapitan o pasukin. Alhamdulillah. So ito yung wakas ng usapin nito sa Ihya al-Mawat. Alhamdulillah. Yung sumunod na usapin, yung ji'ala. At ang ji'ala, ito na yung, kumbaga, parang ano ito yung reward sa sino mang merong mga nagawang mabuti. Incentive o reward, recognition, award, ganun. Bawa merong nawalang pera, may nakapulot, sinuli niya. So, bibigyan siya ng award. So, pwede ito. Alhamdulillah. Hindi ito magiging riya. Hindi ito magiging riya. Katulad na nauna na nating natalakay. Kung pasasalamatan ka ng mga tao sa kabutihan na ginawa mo para sa kanila, wala nang epekto yun. Sa nauna mo ng ginawang mabuti na para naman kay Allah. Kasi hindi mo naman in-intention yun eh. Hindi mo in-intention yun. Nangyari yun pagkatapos mo lang magawa ang kabutihan. Ang masama, yun ang intention mo. Yung makatanggap ng reward. Waliyadu billah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.